Habang nagkakape sina Lolo Isko at Lola Marina sa kusina, tahimik nilang sinasamahan ang umaga sa pamamagitan ng simpleng usapan at pag-inom ng kape. Ngunit bigla na lamang silang nagulat nang marinig ang malakas at biglaang pagsigaw ni Boy mula sa kanilang likuran. Agad silang napalingon, ramdam ang matinding kaba sa kanilang mga dibdib, dahil tila may hindi inaasahang nangyayari kay Nick. Lolo! Lola! Si Daddy, tingnan niyo po dali! Marina, kinakabahan ako. Hindi ko gusto ito. Lola, tara na po. Biglang tumayo sina Lolo Isko at Lola Marina mula sa kanilang pagkakaupo sa kusina upang tanungin si Boy kung ano ang nangyayari sa kanyang Daddy Nick. Agad na nilapitan ni Lola Marina si Boy at mahigpit itong niyakap upang pakalmayan siya, habang mahinahon niyang hinihikayat na sabihin kung ano ang totoong nangyari. Ano ang nangyari, Apo? Sabihin mo sa amin, Apo. Si Daddy po, iba na ang hitsura niya, iba na! Lola! Iba? Paanong iba? Sige, titingnan ko. Diyan lang kayo ni Lola mo. Ito ang sinasabi ni Boy na kalagayan ng kanyang Daddy Nick. Payat na ito at halos hindi na makagalaw. Tila may matinding karamdaman na bumabagabag sa kanya, malayo sa dating malakas at masiglang anyo at pangangatawan nito. Pumasok na nga si Lolo Isko sa kwarto ni Nick, at labis siyang nagulat sa kanyang nakita. Ang hitsura na inilarawan ni Boy ay totoo. Kagabi lamang ay maayos pa ang pangangatawan ni Nick, kaya't hindi niya lubos maisip ang biglaang pagbabago nito. Ramdam ni Lolo Isko ang matinding awa para sa kanyang apo, ngunit pinipilit niyang huwag panghinaan ng loob upang manatiling matatag sa sitwasyong kanilang kinakaharap. Apo, lumaban ka. Huwag kang susuko. Apo, lumaban ka. Huwag kang susuko. Po, nandito lang ako sa tabi mo. Sa salas, habang nakaupo sina Lola Marina at Boy sa sofa, mahigpit na niyakap ni Lola Marina ang kanyang apo upang pakalmayan ito at bawasan ang labis na pag-aalala para sa kanyang Daddy Nick. Gayunpaman, hindi pa rin mapigilan ni Boy ang kanyang pag-aalala at pagkalito, sapagkat hirap siyang tanggapin ang kanyang nakita. Ibang-iba na ang anyo ng kanyang ama kumpara sa dati nitong malakas at maayos na kalagayan. Aputahan nagagaling ang daddy mo, bubuti uli siya. Sana nga po Lola, ayoko po siya makita sa ganung ayos. O Apo, makikita mo okay na uli ang Daddy Nick mo. Ayoko po siya mawala, Lola. O Apo, magtiwala ka lang. Pagkatapos makita ni Lolo Isko si Nick, agad niyang kinausap ang kanyang asawang si Lola Marina. Ramdam sa kanyang boses ang pag-aalala dahil tila mahihirapan silang gamutin si Nick at alisin ang mahikang bumabalot sa kanya. May mabigat na pangamba si Lolo Isko na iisang nilalang lamang ang maaaring may kakayahang gumawa ng ganitong uri ng mahika kay Nick. Parang mas mabigat ang kapangyarihan na kinaharap natin, Marina. Ha? Ano? Sino ang tinutukoy mo? Alam mo na kung sino siya, Marina. Huwag mong sabihin na nabuhay na naman sila. Posibleng ganun. Hindi ba pwedeng move on din sila pag may time? Gagawin nila ang lahat para makuha ko. Wala silang kadala-dala, huwag kang sasama, Isko. Kahit anong mangyari, Marina, para ito sa mga apo natin. Huwag kang ang ganyan, Isko. Matatapos din ito. Basta lagi mong tatandaan mahal na mahal kita at ang mga apo natin. Mahal na mahal din kita, Isko, pero kinakabahan ako sa tono ng pananalita mo.